Habang tumitindi ang tensyon sa Gulpo, may hindi inaasahang sumali sa sigalot. Kasama ng Ukraina sa gulo at lampas pa sa pagbibigay ng kadalubhasa nito sa mga drone sa mga bansa sa Gulpo. May ginagawa ang mga sundalong Ukrainyano laban sa Iran na sobrang tindi. Wala nang ibang makakagawa nito at hindi ito inasahan ng US. Para sa Ukraina, ito ay pagkakataon para maging makapangyarihan sa rehiyong dati ay wala silang impluwensya. Hindi lang kaalaman ng ipinadala ng Ukraina sa Gulpo. Nagpadala rin sila ng sundalo at aktibong pinababagsak ang mga Iranian ng drone. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraina, na nagbunyag nito habang kinakausap ang media tungkol sa ginagawa ng Ukraina sa gitnang silangan. May mga pinabagsak ba tayo? Oo. Sa isang bansa lang ba? Hindi. Sa ilan? Ayon sa ulat ng Business Insider, tungkol sa sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraina sa isang saradong briefing. Malaking balita ito. Nagpadala ng Ukraina ng mga eksperto sa ilang bansa sa Gulpo para tumulong laban sa banta ng mga Shahid drone ng Iran. Ang hindi natin alam ay na ang mga eksperto na yon ay gagawa pa ng higit pa kaysa sa simpleng pagbibigay ng payo sa kanilang mga bagong kaalyado sa Gulpo kung paano gamitin ang mga interceptor drone na ibinibigay ng Ukraina. Mukhang mga sundalo ang mga eksperto. At dala nila ang isang mas direktang bersyon ng kanilang kaalaman kaysa sa inaasahan ng kahit sino. Sinabi ni Zelensky na tumulong ang Ukraina sa air defense operations ng ilang kaalyado sa Gulpo, ngunit di niya pinangalanan kung sino ang nakinabang sa kanilang napabagsak. Sinabi niya na natanggap na ng Ukraina ang kabayaran sa kanilang pagsisikap. Pinalalakas namin ang kanilang seguridad, kapalit ng ambag para sa katatagan ng bansa, sabi ni Pangulong Zelensky ng Ukraina. Hindi lang ito basta pagtanggap ng pera. Ayon sa Business Insider, ang mga ambag na ito ay binubuo ng mga sandata na magagamit ang Ukraina sa kanilang digmaan laban sa Rusya, pati na rin ng langis, diesel at direktang pinansyal na suporta, na lahat ay makakatulong sa Ukraina upang mapagtagumpayan ang kampanya ng Rusya na ubusin sila. Marami pang dapat talakayin sa ugnay ng Ukraina sa Gulpo na naapektuhan ng Operation Epic Fury. Ikwento namin mamaya kung paano ito naging seryoso. Bago sumabog ang balita, kinumpirma ng Ukraina ang pagpapadala ng 200 at 28 drone experts sa Gulpo. Akala namin, tutulong ang mga eksperto sa mga kasosyo ng Ukraina sa Gulpo para mag-develop ng air defense laban sa drone threat ng Iran. Ganon pa rin ang kaso. Pero ayon kay Zelensky sa isang closed briefing, hindi lang ito training o ehersisyo, kundi suporta para sa pagbubuo ng modernong air defense system na gumagana talaga. Ipinapakita nitong higit pa sa tagapagsuplay ng armas ang papel ng Ukraina. May direkta na itong impluwensya sa nangyayari sa mga bansa sa Gulpo dahil sa Operation Epic Fury at sa mga tugon ng Iran. Isang mahalagang bagay na dapat tandaan dito ay nangyayari ang lahat ng ito bago inanunsyo ang tigil putukan sa pagitan ng US, Israel at Iran. Nananatili pa ang tigil putukan ng iulat ng AP News ang tungkol sa direktang pakikilahok ng Ukraine sa depensa ng hipapawid ng mga estado sa Gulpo. Noong panahong iyon, may mga pag-uusap na nagaganap sa pagitan ng US at Iran. Ibig sabihin, ang mga Shahid na pinapaputok ng Iran sa mga kapitbahay nito sa Gulpo ay wala na sa himpapawid. Pero magbabago na iyon. Nilabag na ang tigil putukan. Inanunsyo ni Pangulong Donald Trump sa 2 Truth Social posts na nabigo ang pag-uusap sa Iran at isinisi niya ito sa pagtanggi ng Iran na isuko ang programang nuklear. Maagang nagsimula at tumagal ng halos 20 oras ang pagpupulong sa Iran. Marami akong pwedeng isa-isahin at pag-usapan ang maraming nakamit, pero isa lang ang mahalaga. Ayon kay Trump, ayaw isuko ng Iran ang nuklear na ambisyon nito. Inanunsyo rin niya na magpapatupad ang US ng pagharang ng hukbong dagat sa kipot ng Hormuz bilang tugon sa pagharang ng Iran sa daanan ng tubig. Sa muling sigalot, tiyak na mangyayari ang hindi maiwasan. Magsisisimula na namang magpadala ang Iran ng kanilang Shahid drones sa kipot ng Hormuz. Pero mas nakakabahala para sa mga bansa sa Gulpo na ang parehong mga drone na yon, kasama ng mga misil ng Iran, ay muling lilipad papunta sa mga base militar at infrastruktura sa kanilang teritoryo. Napatunayan ng Ukraine na kaya nitong tulungan ang mga bansa sa Gulpo na ipagtanggol ang kanilang sarili. Ngayong tapos ng tigil putukan ng US at Iran, malamang muling madadamay ang mga sundalong Ukrainian sa mga bansang yon sa pagsira ng mga drone ng Iran. Ngunit, balikan natin ang mismong kinumpirma ng Ukraine na ginawa nila. Ang nakikita natin dito ay malinaw na paglala ng sitwasyon. Ang dating akala ay simpleng pagbabahagi ng kaalaman ay aktual na direktang aksyon ng mga sundalong Ukrainian sa gitnang silangan. Bakit kailangan ito ng mga bagong kaalyado ng Ukraine sa Gulpo? Sa pagkakaramihan sa kanila ay kaalyado ng US at meron silang mga makabagong air defense system para harapin ang mga drone ng Iran. Bakit kailangan pa ng Ukraine at ng mga sundalo nito
upang tulungan silang bumuo ng mga depensang panghimpapawid laban sa makabagong banta, gaya ng sabi ni Zelensky. Dalawang salita lang ang sagot: interceptor drones. Kinumpirma ni Zelensky na gumagamit ng mga interceptor drone na gawa mismo sa Ukraine ang kanilang mga sundalo sa gitnang silangan para pabagsakin ang Iranian Shahid drone para sa mga kaalyado. Ang mga interceptor ay ni-integrate na sa depensa sa himpapawid ng mga estado sa Gulpo at malinaw na handa ang Ukraine magbigay pa basta may suporta mula sa mga bansang tinutulungan nila. Ayon kay Zelensky, hanggang 1,000 Ukrainian interceptor drone ang maaring ipadala sa Gulpo araw-araw. Sinabi niya noong Marso. Mas mangyayari ito kung tutulong sa pagpupundo ng paggawa ng mga drone ang mga katuwang ng Ukraine sa gitnang silangan. Isa itong quid pro quo na kasunduan na panalo para sa Ukraine dahil nakakagawa ito ng mga interceptor na nagpapalakas ng ugnayan at depensa nila. Mahalaga ang huling punto dahil ang mas marami pang interceptor na kayang gawin ng Ukraine para sa sarili nito ay may dalawang layunin. Mas pinapatunayan ng Ukraine ang bisa ng teknolohiyang patok na sa mga interesadong katuwang mula sa Gulpo at maaring maging in-demand sa iba pang bansa. Mura ang mga interceptor ng Ukraine, tandaan mo, at madali lang gamitin. Iniulat ng Al Jazeera na pinapalipad ito ng mga drone operator na gumagamit ng espesyal na first-person view o FPV goggles para gabayan ng mga ito papunta sa mga paparating na strike drone. Maraming interceptor drone ang Ukraine, na karamihan ay dinevelop noong 2025. Ang Sting ang pinakasikat dahil umabot ito ng 300 at 43 kilometro o 213 milya kada oras at gumagamit ng thermal imaging camera para maghanap ng target. Hugis bala ang Sting na kumakatawan sa interceptor drone na gumagamit ng kinetic energy at minsan maliit na warhead para salubungin at tamaan ng Shahid drone na may malaking warhead. Sapat ang banggaan para sumabog ang Shahid at mawala sa laban. May iba pang Ukrainian interceptor drones tulad ng P-1 Sun at Bullet na parehong 3D printed. Ang Bullet ay gumagamit din ng AI sa guidance system nito. Kaya malinaw na may opsyon ng Ukraine para sa mga internasyonal na partner na gustong bumili. At kung magsisimula na itong makipagtrabaho ng direkta sa mga partner na yon, gaya ng ginagawa nito sa mga bansa sa Gulf, magagawa nitong ihalok ang mga interceptor drone nito at kumita ng maraming pera para pundohan ang kanilang digmaan laban sa Russia. Pagkatapos, naroon pang isa pang bahagi ng kasunduan na meron ng Ukraine sa mga partner nito sa Gulf. Ayon kay Zelensky, tinutulungan ng mga bansa sa Gulpo na nakikinabang sa mga drone ng Ukraine ang pagpupundo ng kanilang produksyon. Malaking bagay yon para sa Ukraine dahil naging napakahalaga ng mga interceptor sa kanilang estratehiya ng depensa sa impapawid laban sa Russia. Noong Abril 1, iniulat ng Defense News na naabot ng Ukraine ang 89.7% antas ng pagharang sa mga missile at drone ng Russia. Kapansin-pansin ito dahil mas mataas kaysa noong mga nakaraang buwan. Noong Pebrero, ang rate ng pagharang ay 85.6% na isa ng malaking pagtaas mula sa 80.2% na naitala noong Disyembre 2025. Makikita natin ang pattern ng pagbuti ng pagharang na kasabay ng pagdagdag ng interceptor drone ng Ukraine sa air defense network nila. Patuloy na bumubuti ang air defense ng Ukraine, kaya nilang mapawalang bisa ang patuloy na pagdepende ng Russia sa mga long-range na Shahid-type attack drone. Ngayon, target ng Ukraine ang 95% interception rate at umasang mapundohan ang paggawa ng 2,000 interceptor drone kada araw. Ang pagpapadala ng mga sundalo sa Gulf para ipakita ang bisa ng mga drone na ito ay isang mahusay na paraan para gawin yon. Dadagsang pera habang bumibili ang Gulf countries ng interceptor ng Ukraine, na magpapahintulot sa Ukraine gumawa ng mas maraming drone para protektahan laban sa Russia. Hindi inaasahan ng Russia ang air defense improvement cycle na ito, na posibleng nangyari dahil ginagamit ng Russia ang teknolohiya ng Iran laban sa Ukraine. Patuloy ang ikot ng buhay militar, at ngayon, nasa pang-il na ng leon ng Ukraine ang Russia at Iran. May isa pang dahilan kung bakit gusto ng mga bansa sa Gulpo ang Ukrainian interceptor drone at mga sundalong marunong gumamit ng mga ito. Bago natin talakayin, kung gusto mo ng ganitong kaalaman, mag-subscribe ka sa The Military Show. Ganito namin ito ipinaliwanag linggo-linggo. Isa pang dahilang ito. Nabanggit kanina na swak ang presyo para sa mga bansang Gulf na bumibili ng interceptor ng Ukraine. Ang mga bansang ito ay may air defense system na nagpapalipad ng misil laban sa banta. Ayos lang yan kung labanan ng misil sa misil ang usapan. Kapag ginagamit ang mga air defense missile kontra Shahid, malaki ang diferensya sa gastos, gaya ng Patriot PAC-3 interceptor missiles. Sabi ng Business Insider,
Ang bawat missile na ito ay nagkakahalaga ng $3.7 milyong bawat isa. Samantalang, ang isang Shahid drone nagkakahalaga lang ng hanggang $50,000 para sa Iran. Kaya gumawa ng Iran ng 74 Shahid drones para sa bawat isang PAC-3 missile. At iyan ang klase ng diferensya sa gastos na mabilis na napapahina sa isang air defense network na hindi talaga nakahanda para harapin ang murang mga sandata ng Iran. Ang malinaw na sagot ay, gawing mas mura pa. At dito pumapasok ang interceptor drones ng Ukraine at ang mga eksperto na napapalipad ng mga ito sa Gulpo. Maaring magkahalaga ng $1,000 lang ang mga interceptor ng Ukraine na bumabaliktad sa estratehiya at oras ng Iran. Ngayon, 50 interceptor drones ng katapat ng isang Shahid, imbes na 12-12 ng Shahid, ang katumbas ng isang misil. Kahit sa mataas na export price na $6,000 ayon sa Business Insider, siyam na interceptor pa rin ang katumbas ng isang Shahid. Ang mga kasosyo ng Ukraine sa Gulpo ay mula sa pagsusunog ng pera hanggang sa epektibong pagpapatumba ng Shahid sa mas mababang gastos. Ang nakikita nating mga interceptor drone ay simula pa lang ng lumalawak na pakikipagpartner ng Ukraine sa Gulpo. Abril siyam, iniulat ng Kiev Post na ayon sa mga mapagkukunan ng Russia, may bagong estratehiya ang Ukraine para pahabain ang abot ng kanilang FPV drone. Ayon sa ulat, nilalagyan na ng pakpak ang mga drone para gawing interceptor na kayang umatake sa mga eroplanong Ruso at malalayong target. Hindi nagpapahinga ang Ukraine sa kanilang mga nagawa pagdating sa kanilang mga interceptor drone. Pinapalakas pa nila ito at mas kahanga-hanga pa na makikinabang din ang mga estado sa Gulpo na nakikipagtulungan sa Ukraine. Dalawang bahagi ang kwento. Isa rito ang tungkol sa kilalang ginagawa ng Ukraine sa Gulpo. Dumarating na ang mga interceptor drone sa malalaking bilang at ginagamit ang mga ito para pabagsakin ang mga Iranian Shahid bago pa man makapinsala. Sa ikalawang bahagi, hindi lang nagbibigay ng payo ang mga eksperto ng Ukraine, kundi nakikilahok na rin sila. Sinisira nila ang Iranian Shahid para sa mga kasosyo sa Gulpo upang palakasin ang posisyon ng Ukraine sa gitnang silangan. Tiyak na magagalit ang Iran sa hakbang na ito. Pag-uusapan natin yan mamaya. Para sa Ukraine, ipinakita nito ang aktibong papel sa Gulpo dahil malaki ang benepisyo mula sa mga ugnayang binubuo roon. Sa pagtatapos ng Marso, inanunsyo ng Ukraine ang 10 taong kasunduang depensa sa 3 bansa sa Gulpo matapos bisitahin ni Zelensky ang gitnang silangan, kabilang ang Qatar, Jordan, Saudi Arabia at United Arab Emirates o UAE. Sa apat, lahat maliban sa Jordan ang pumirma sa 10 taong kasunduang depensa. Ipinapakita rin ito kung saan ginagamit ng Ukraine ang interceptor drones nila. Hindi man pinangalanan ni Zelensky ang mga bansa, pero mukhang tumutukoy ang 3 kasunduan sa depensa sa Qatar, Saudi Arabia, UAE o lahat ng ito. Sabi ni Zelensky, higit pa sa interceptor drones ang kontribusyon ng Ukraine sa mga partnership na ito. Hindi lang interceptions at interceptor, pati mga linyang depensa, software, electronic warfare systems, ATBP. Sabi ni Pangulong Zelensky, komprehensibong paglapit ang ginagawa namin sa mga kasunduan. Kapalit nito, nakakatanggap ang Ukraine ng gasolina, mga pinagkukunan ng enerhiya, armas at pera na nabanggit na natin. Gayunpaman, nakukuha rin nito isang bagay na sa pangmatagalan ay maaring mas mahalaga pa kaysa sa apat na yon. Impluwensya sa gitnang silangan. Ang Ukraine ay dumadaan na yon sa malaking pagbabago na posibleng hindi nangyari kung hindi sinalakay ni Putin ang kanilang teritoryo mahigit 4 na taon na ang nakalipas. Nakita natin ang pagbabagong iyon ng aktwal mangyari. Ang Ukraine ay mula sa pagiging isang maliit na kalahok, lalo na sa mga rehiyon ng gitnang silangan, naging isang bansa na nangangailangan ng suporta ng mga kaalyadong kanluranin upang makaligtas sa unang pag-atake ng Russia. Dumating ang suportang iyon at piniyagan ng Ukraine na palakasin ang posisyon nito sa Europa at sa kolektibong kanluran sa proseso. Lumago ang impluwensya. Habang tumatagal ang digmaan sa Ukraine ng ilang taon, nakabuo ang Ukraine ng sariling industriya ng depensa na kinainggitan ng maraming ibang bansa. Oo, tumatanggap pa rin ito ng suporta, pero naitatag na nito ang sarili bilang nangungguna sa teknolohiya ng drone. Dahil dito, nabuksan ng Ukraine ang pinto sa mga pakikipagtulungang gaya ng nakikita nating ngayon sa gitnang silangan. Ang dating tumatanggap lang na bansa, ngayon ay nagbibigay na. Kinukumpleto ng Ukraine ang pagbabagong ito habang humihina ang impluwensya ng Russia sa mismong mga rehiyong lumalakas ang impluwensya ng Ukraine. Sa gitnang silangan, nanganganib si Putin na mawala ng alyadong Iran depende sa resulta ng Operation Epic Fury. Tiyak na nawala na ang anumang impluwensya na maaring meron siya sa iba pang mga bansa sa Gulpo na kasalukuyang tinatarget ng Iran. Nawala na rin ni Putin ang kanyang impluwensya sa Syria at sa Europa.
Ang isang lalaking nagsisikap, takutin ang buong kontinente ay nayo'y nanonood, habang karamihan sa mga bansa roon ay nagigising na sa banta na dala niya. Ayon sa Atlantic Council, ilang NATO countries ay nakikipag-ugnayan sa Ukraine para palakasin ang kanilang depensa laban sa Russia. Sinong nakakaalam? Baka makita natin ang mga operator ng Ukrainian interceptor drone na nagpapabagsak ng Russian Shahid drone sa Poland at Romania, gaya ng sa Gulpo. At narito naman ang US. Makatarungang sabihin na naging mahirap ang relasyon ng Ukraine sa US nitong nakaraang taon o higit pa. At minsan ay naging mainit ang pagtatalo. Ang mga US-led na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia ay walang tunay na nading progreso sa mga mahalagang isyu. At kinailangan ng Ukraine na harapin ang katotohanan ng mas binibigyang pansin ng US ang Iran kaysa tulungan sila sa kanilang krisis laban sa Russia nitong mga nakaraang buwan. Kinokontra ni Zelensky ang mga problemang ito. Ayon sa AP News, hinikayat ni Pangulong Zelensky ang mga sugo ng US na sina Jared Kushner at Steve Witkoff na bumisita sa Kiev at iminungkahi ang trilateral na negosasyon kasama ang Russia. Paano konektado ang pagpapadala ng Ukraine ng sundalo sa Gulf para pabagsakin ang Shahid drone? Simple lang. Ipinapakita ng Ukraine sa US na mas kapakipakinabang itong kaalyado kaysa inaakala ng Amerika na makikita sa buong pagtatalaga nito. Habang nilalait ni Trump ang mga bansa sa NATO dahil wala silang ginagawa para tulungan ng US na muling buksan ang kipot ng Hormuz, ginagamit ng Ukraine ang mga interceptor drone nito para pabagsakin ang isa sa mga pangunahing sandata ng Iran na ginagamit para panatiling sarado ang mahalagang daan ng tubig na iyon. Kailangang mapansin ito ng US. Kung magagamit ng Ukraine ng tama ang mga oportunidad at magpadala pa ng mas maraming tauhan sa Gulpo na direktang tutulong sa US, tulad ng ginagawa ng mga bansang katuwang ng Ukraine ngayon, maaaring makita natin ang isang bagong yugto sa relasyon ng Ukraine at US. Maaaring maging susi ang ginagawa ng Ukraine sa Gulpo para kumbinsihin si Trump na suportahan ang laban nito kontra Russia. Ang mga interceptor na lumilipad mula sa mga barkong pandigma ng Amerika at nagpoprotekta sa mga base sa mga bansa sa Gulpo ay maaring malaking may tulong sa Ukraine laban sa Russia. Maaring gamitin ni Zelensky ang kagustuhan ng Ukraine na makialam para hikayatin ng US na huwag-luwagan ng parusa sa Russia. Iyan ang pangmatagalang plano para sa Ukraine. Ang isang hamon na kinakaharap nito habang nagpapadala ito ng mga sundalo para kontrolin ang mga interceptor sa Gulpo ay ang galit na galit ang Iran. Nagbabala na ang Iran sa Ukraine noong Marso 14 na huwag makialam sa sigalot sa Gulpo. Tinawag ng mga mambabatas ng Iran na lehitimong target ang Ukraine dahil sa pagtulong nito sa Israel gamit ang mga drone. Mas lumawak pa ang paglahok ng Ukraine. May sundalo na ito sa gitnang silangan at tumutulong sa mga bansang target ng galit ng Iran. Ibig sabihin ba nito ay paigtingin ng Iran ang pagkilos laban sa Ukraine? Maaring oo, pero mahirap para sa Iran dahil abala sila sa Operation Epic Fury. Kung muling kikilos ang Ukraine sa Gulpo matapos bumagsak ang tigil-putukan ng US, Israel at Iran, posibleng tumindi ang kooperasyon ng Iran at Russia na makakaapekto sa Ukraine mismo. Handang sugalin ng Ukraine yon dahil mas malaki ang posibleng makuha nila sa Gulpo kaysa sa mawawala kahit magalit ang Iran. Napapatunay ang mahalagang interceptor drones para sa Ukraine sa iba't ibang paraan. At ngayon, posible pang pumasok ang Japan sa eksena sa reyon ng Gulpo. Hindi direkta. Pero nagbigay ang Japan sa Ukraine ng bagong interceptor drone na pwedeng gamitin sa gitnang silangan kung gusto ng Ukraine. Gusto mo bang malaman pa ang tungkol sa bagong uri ng mga interceptor na ito? Panoorin mo ang aming video kung saan tinalakay namin ang lumalalim na pakikipagtulungan ng Ukraine sa Japan. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa The Military Show para hindi mo mamiss ang aming pagsusuri sa mga pinakabagong kaganapan sa Ukraine at sa Gulpo. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.